Ang face-to-face harapan ay pambansang dulugan ng mga may alitan. Hangad namin na bigyang solusyon ang mga di pagkakaunawaan para sa mas mapayapang komunidad. Hala, di pwede mawala yun. Ryle, ano nangyayari sa'yo? The Tuesday. Di kasi yung wallet ko kanina pa nawawala. Nawawalan ka ng wallet. Ano bang ginawa mo? Saan ka ba galing? Sa dressing room. Kanina ko pa hinahanap, di ba? Ilan lang tayo sa dressing room. Bakit ka naman mawawala ng gamit? Mali mo, may kumuha. Sino yan? Sino kumuha? Eto yung mga pumasok sa dressing room ha. Yung kutob ko talaga. Sino talaga? Si Carlo. Alam mo, ikaw talaga. Alam mo bakit si Carlo? Bakit si Carlo? Kasi kalbo talaga yun, ninakaw niya yung buhok niya sa ibabaw. Itong batang to, iangat mo kaya muna yung kaliwang kamay mo na magkaliwanag. Ano naman na mangyayari kung iangat ko yung... Okay. May naramdaman akong nalaglag. Parang feeling ko nakalimutan mong nasa kilikili mo lang yung wallet mo tapos kumakapambintang ka wagas. Ano nga yung masasabi mo? Ang masasabi ko lang ay... I'm sorry. And... Kamusta mga kapatid? I'm sorry. May accountability. Yeah, I'm so apologize. Wow. Kaya guys, huwag papabuyo sa mga maling akala. Always remember, ebidensya muna bago itaas ang kilay. Kapag pasaway, X agad yan mula sa Team Pula! Tama ka dyan, Ryle. Huwag ding maniniwala kila Maring Tess at kay Maring Sol na walang ginawa kundi sol-solan kayo sa buhay. Iwasan na rin ang magkapatid na yan, ha? Good influence na lang tayo, mga besi. Kaya dapat ang pakinggan nyo, Team Puti! Puti, puti, puti. Puti, puti, puti. Puti, puti, puti. Kaya naman, ito na ang namiss ko. Ito ang face-to-face harapan! Sila naman ang best influence sa ating buhay, our harapang tagapayo. Know your rights, especially your legal rights. Mula sa ating legal expert, Attorney Lorna Capunan. Magmahal ng tapat na may kasamang pagdarasal. Payo ng ating Dr. Love, Brother June Bana! Lahat ng sobra, masama. Kasama na dyan ang sobrang mag-iisip. Tigilan nyo yan. Kaya makinig sa aming mental health expert na si Dr. Camille Garcia. At eto na ang idol sa talas ng isip at lambot ng puso. The one, the only one, ang ate ng masa, Corina Sanchez Rojas! Ate Corina! Okay, bagong episode po tayo ngayon. Tayo po naman ay nanggigigil na naman na magpabati ng mga magkakagalit. Pero at the same time, marami tayong natututunan. Alam naman po natin, di ba, sadyang mahalaga ang pagtanaw ng utang ng loob sa kulturang Pinoy. Pero hanggang saan ba ang pagsusukli natin sa kabutihang ibinibigay sa atin? Hindi ba ganun talaga kapag tumatanggap ka ng tulong, may hinihintay kang kapalit. Yun ang mahirap doon eh. Talagang hindi mo maiwasan. At yan ang susubukan nating alamin at pag-aayusin sa dalawang magkaibigan sana na nagkakasiraan. Eh ano pa nga ba ang dahilan? Dahil sa, ito ay parang ano to ha, title ng pelikula, Ganti ng Damdaming Sawi. Ito po yung daanan namin. Ito po yung dinadaanan niya araw-araw. Diyan daw po nalaglag yung wallet niya na ako ang nakapulot ng wallet niyang nawawala. Nang dahil sa paratang ni Mamay Sita, sukdulang kahihiyan raw ang inabot ni Niknik sa kanilang lugar. Ang masasabi ko po kay Mamay Sita ay talaga pong laging tamang hinala at bintangera pa. Sa katunayan nga po hanggang ngayon hindi kami nag-iimikan dahil sa walang kwentang bagay na pinag-aawayan po namin. Ahas daw si Niknik dahil matapos patirahin ng 2 taon, nagawa pang pagnakawan si Mamay Sita.
grabe pa yung ugali niya kay Mami Sita. Nagsisinungaling. Tapos 2 taon siya pinalaban ni Mami Sita. Tapos pagnanakawan niya na. Nasirang reputasyon laban sa utang ng loob. Sino nga ba ang mas may katwiran? May init na akusasyon. Kaya pa bang remedyohan? Siya raw ang biktima ng maling akala at sobrang paninira. Naku naman, hindi pa rin nagbabago ang mundo. Ganun pa rin siya. Eto na ang nagrereklamo, Nick, humarap ka na. O ano ang problema? Problema ko po si Mamay Sita po. Kasi po, ano niya po na ako yung nakapulot ng wallet niya. Ako daw po yung nakakuha ng wallet niya nung nakita niya po ako na namili po ako ng namalengke po ako. Tapos yun po sabi niya sa akin, ako po yung nakapulot. Klaruhin natin ang kanilang relasyon. Kayo'y medyo magkaibigan. Opo. Na kayo'y nakikitira. Opo. Nakikitira. Anong klase ito? Bahay? Kwarto lang kayo? Kwarto po. Kwarto. Opo. Paupahan. Hindi naman po. Ay, Pinatira lang po kami kasi naawa po siya sa amin. Naaawa Nilibre po siya sa inyo. Oo. So, libre. Opo, libre po. Oo. So, maawain naman pala itong si Mama Opo, Sita. maaway naman po siya. Oo. So, anong kapalit? Talagang libre lang. Opo, pinatira lang po talaga kami doon. Oo. Sabi niya, nirereklamo mo pa daw. Bakit nirereklamo mo pa? Dahil po yun sa wallet na di po siya makamove on hanggang ngayon po. Pinagkakalat niya po kasi ma'am na ako po yung nakapulot ng wallet niya. Okay, magkano ba yung laman ng wallet? 4,000 daw po sabi niya. Kinuha mo ba? Hindi po totoo yun ma'am. Okay. Pero yung wallet, teka muna, yung wallet nakita ulit. Hindi ko na po alam kung may nakakita po nun. Pero wala po talaga ako nakuha ang wallet. Oh. Sabi ko, kung ako naman po ang nakapulot ng wallet niya, di sana po, ako po yung nakabili po ako ng gamit ng anak ko. Tapos, naibili ko po yung kailangan ng mga anak ko. Kung ako po talaga ang nakapulot ng wallet na yun. Ayun. Yun po talaga sabi ko sa kanya. Simula po nung pinagkalat niya po sa mga tao dun sa amin, sa lugar namin, na ako daw po magnanakaw. Kahit po sa trabaho ko, yung mga racket-racket ko po, pinagsisira niya po ako dun na ako daw po magnanakaw. Hanggang ngayon po hindi na po ako tinatanggap ng mga amo ko. Dahil wala na po silang tiwala sa akin. Paano naman umaabot yung chismis at paninira sa mga Kasi amo mo? po, dati din po siyang nagtatrabaho doon. Dati po siyang naging katulong doon sa village na yon. Tapos, kilala niya po yung mga naging amo ko. Pinagkukwento niya po na ako daw po ay magnanakaw. Kaya hindi na po ako pinagkatiwalaan. Hanggang ngayon, wala na po. Sa isang linggo, 2-3 beses na lang po ako nakakaraket. Ano yung racket mo? Maglalabada po, maglilinis ng bahay. Teka muna, hindi ba't bumukod na kayo? Opo, nakabukod na po kami. Hindi pa rin po niya ako tinatantanan kasi kung ano-ano po mga binibintang niya sa akin. Pero kayo ay nagpagawa ng bahay, di ba? Opo, nagpagawa po kami barong-barong po para lang po makabukod Parang kami sa- barong-barong Opo, lang? pero hindi pa rin po niya kami tinatantanan. Siya na nga raw ay nagmalasakit. Siya pa ngayon ang ninakawan. Mamay Sita, humarap ka na. Dahil sa'yo, nasira ang mental health ko! Ano nasira ang ginawa mo sa akin? Ha? Ang ginawa ko? Okay. Ang ginawa ko? Ayan Tapos na, na! ayan na. Lumayo na nga eh! Sandali lang, Lumayo na nga sa inyo, Okay. di ba? Hindi niyo Okay, Sabi ko sa akin, dahil ako lumipat, sabi ko sa'yo na manghirap ako pinag Sandali lang. Sandali. Nanay, sandali. May tanong ako sa'yo, ha? May tanong ako sa'yo. Okay. Totoo ba na gawa-gawa mo lang ang bintang mo kay Nick kasi hindi ka pinautang? Yan ang inyong sasagutin sa pagbabalik ng Face to Face Harapan! Pula, pula, pula! O, yung ating
suspetsahang harapang tanong kay Mamay Sita, totoo ba kaya, ito yung suspecha lang ha, totoo ba kaya na iniimbento lang o ginuguni-guni lang ang pagnanakaw ng 4,000 piso sa wallet dahil ayaw kang pautangin? Magkano ba yung inuutang mo dati? Lumapit ako, ma'am, sa kanya. Ang sabi ko ganon, Nick, pahiram naman ako kahit magkaano, 200 kasi wala talaga kami. Ang sabi niya, wala daw. Huwag ka daw kung mangutang kasi wala daw trabaho ang asawa niya. Eh, sabi kong ganon, sige, sabi kong ganon. Eh, nagalit ako sa kanya kasi 2 taon nakatira sa akin, walang bayad. Pinatira ko nga siya. Tapos ngayon, maglalapit ako sa'yo, hindi mo ako pinagbigyan. Eh baka wala talagang pera. Hindi kaya ganun. Tapos yun, kita ka ko, Oh. siya talagang kumuha kasi Bakit? Teka muna. Ayan, tanong ng ating trio tagapayo. Ano ang iyong ebidensya na siya talaga ang kumuha? Kasi siya talaga, ma'am, ang kumuha kasi dumaan ako sa bahay niya. O, magkasunod kami. Walang ibang kukuha kundi siya. Wala naman ibang dumaan kundi siya lang. 2 lang kami. O, pag kina mga tanghali, mga alauna, namalingki po siya. Tapos marami siya pinamili. Ang tanong, saan galing ang pera? Hindi ko na alam yun kung saan galing. Siyempre sa akin na po yun. Ito ang problema yung utang ng loob na yan Kasi alam nyo ba na merong pag-aaral? Maniniwala kami pag-aaral? Oo, may survey. Statistics about utang na loob. At ang sabi dito, ayan, utang na loob orientation scale ang tawag. No, ito'y 2021. 79% mga babae ang naniningil ng utang ng loob. Ayan, utang ng loob. Hindi uso sa politika yun. Oo, huwag kayo maniniwala. Oo, hindi uso sa politika. Kasi parang sinaunang sinaunang kaugalian na kapag tumulong, kailangan may kabayaran. Ayun. Uy, uso rin sa Amerika yan. You owe me. Di ba may ganun din, Parang, I think it's just being human na pag tumanggap ka na pag nagbigay ka ng malaking bagay yung 2 taon na walang renta, ha? Malaking bagay yon. Pero iba yung nanay, iba yung hindi makabigay o walang utang ng loob, iba rin yung pagbibintangan mo nagnakaw, ha? Oo, iba yun. Wala naman iba kasi yung asawa niya, lingguan umuwi. Oo. Ngayon, ang problema, isang siya kumuha ang pera, samantala siya ang kasabay ko lang sa paglalakad. Nakita mo ba yung nahanap mo yung wallet mo na wala ng laman? Hindi, ma'am. Wala na talaga. Wala na pa. Hindi kaya nalaglag yan sa bag mo? Siya talagang kumuha. Hindi totoo yun! Hindi po totoo yun! Hindi po totoo yun! Makapal ang mukha mo. Mahadera ka kasi matanda ka! Itong matanda ka! Kulubot ka lang ah! Alam mo, Ismosa ka pa! pinatira nga kita. Kahit tapos malabo mo. Alam niyo po, ma'am, sa totoo lang po. Ano mo? Sa totoo lang po, ma'am. Ah, Nagkukulong po ako ng bahay ngayon dahil po sa sobrang sirang-sira po ako sa mga tao sa amin. Hindi po ako lumalabas ng bahay. Dahil po nahihiya na po ako. Gagawa mo! Parang wala na po ako Gawa mo! mukhang iharap. Mas lalo pa kayang tataas ang tensyon sa pagitan nila Niknik at Mamay Sita kapag nagsalita na ang kanilang mga kakampi. Ayan, kampihan na sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face, sa'yo sisama mo. Face to face, sa'yo ngingiti. Harapin mo. O eto na, tama na daw ang kuda kung wala ka namang ebidensya. Ayan ang maanghang na patutsada ng kakampi ni Niknik, si Ray Dena. Humarap ka na. Palabintang ka. ano yan sinasabi mo? Parehas lang kayo. Palabintang ka. Mga kontrabida kayo. Palabintang ka. Talaga naman, siguro naghabi kayo. Talaga ba? May patunay ka ba? May patunay ka ba? May patunay ka. Ano naman ang panig mo? Nung araw na po yun, kasi yung mama ko po, tsaka si Ate Niknik, magkaibigan po. Nagpaalam po yung mama ko na mamamalengke po sila nung araw na yon. Bagong sahod daw po yung asawa ni Ate Niknik. Kaya po nagpasabay po ako magpabili ng isda tapos babayaran na lang po pag sahod po ng asawa ko. Maniwala ako. Sinungaling ka!
Teka muna, ikaw din ba, Raydena, pinagbintangan ka nagnakaw? Opo, pinagbintangan Kailan? ako. Kailan? Nung nakaraan lang po. Oh? Pagbintang po kasi yung matanda na yan. Pinagbintangan niya po ako nagnakaw ng bakal. Dumaan lang po ako sa gilid ng bahay nila. Okay, anong nawala? Yung bakal po. Yung bakal? Opo. Bata ka nga! O, anong ginagawa mo? O bakit pa nire-respeto ko? Nire-respeto ko po kayo. Anong ginagawa mo? Nire-respeto ko po kayo. Pinagbintangan niya po ako. Okay, ito, kakampi ni Niknik si Raydena. Sino naman ang kakampi ni Mama Isita? Eto na. Mapaglamang at mapagsamantala, ayan daw ang totoong ugali ni Niknik. Sabi naman ng kakampi ni Mama Isita. Ayan, Nineng, humarap ka na, Nineng. Yan! Kayo nga mga chismosa! Ang aga-aga pa lang, nagmamarites na kayo doon sa lugar natin! Sa akin, dalawa! Hindi ko chismosa na magnanakaw para! Sawsawera! Hindi mo naalala? O, tama na. Sa tindahan? Kumukuha ka sa tindahan? Hindi mo talaga! Sawsawera ka, chismosa! Nagkaibigan ka dyan na arin! Wala pang nagagala! O, tama na. Ayan na. Sige, ikaw naman. O, Si Mamay Sita po kasi nung araw na yon, nandun po ako nakaupo sa may, sa may bahay namin, sa may pintuan lang po. Ngayon, paalis po silang mag-asawa. Ngayon, nung nasa bahay pa sila, nandiyan pa yung pitaka nung, yung wallet po nung asawa niya, ni Papay. So ngayon, nung na po sila, dumaan po sila sa bahay niya nung babae, yan, nawala yung wallet niya. Eh, siya lang naman po ang kasunod. Tapos nga po, pagka po yan, nakaupo po ako doon sa may tindahan sa harap ng tindahan ng mama ko. Uutang siya. Hihinaan niya po yung boses niya. Tapos sasabihin niya, kay Mamay Sita ang pangalan. Tapos siya ang makikirapan. Hindi, wala mo na po paalam kay Mamay. Niknik, anong sagot mo doon? Tungkol doon sa Hindi po totoo tindahan? yun na ako po nangungutang. Pangalan po ni Mamay Sita ang dala ko. Nangungutang po ako, pangalan ko po ang nakalagay. Okay. Hindi So, po totoo. nagbabayad ka naman? Nagbabayad po ako pag nagsahod po ang asawa ko, pag may pasok po. At nakikiusap po ako sa nanay niya pag wala po kaming pangbayad. Pero eto na nga, opinyon ng ating mga tagapayo, sausawero at sausawera, kailan nga ba dapat matatapos ang utang na loob? Tutok lang dito sa Face to Face Harapan! Face to face, sinong sisimangon? Face to face, sinong ngingiti? Paano ba yung pagtanaw ng utang ng loob? Alam mo, kaya nahihirapan ako yung tatanggap ako na hindi ba, halimbawa, sweldo, tapos hindi mo naman itinrabaho. Ayoko ng ganun kasi may masasabi. Hindi ba? Ako, iniiwasan ko talaga yon. Ikaw, paano mo i-handle yung utang ng loob? Dinededma ko. Hindi, joke lang. Hindi, kapag, of course, merong gumawa ng mabuti sa akin, susuklian ko po. Maaaring pwede ko lampasan, maaaring hindi. Pero at least alam nung tao na tumulong sa akin na nasuklian ko siya. Ayun. O, parang quits na tayo. Opo. Parang malinaw. Alam mo yung ganon? O, I owe you. O, ito naman. O, quits na tayo. Para sa akin ganon. Ikaw naman, paano? Parang pag nabayaran po ata yung eksaktong utang, hindi pa rin mababayaran yung utang na loob. Kasi yung pagsagip sa oras ng kagipitan, ang laking bagay na magka-peace of mind, di ba, pag nasolusyon na ng problema. Pero ate ko rin, ito yung pinaka-na-admire ko sa mga tumutulong. Yung mga tumutulong na sila rin mismo, kulang sila. Oo. Hindi masyadong madami, pero nagagawa pa nilang magbigay ng kakarampot na lang na meron sila. Tingin ko kaya masakit kay Mamay Sita kasi hindi naman siya ganun kaluwag sa buhay. Correct. Marami din siyang dinadaanan. Ang 4,000 para sa ibang tao ay malaking kayamanan. Okay, o, sa sausawero at sausawera, ano ang kailan dapat natatapos ang utang na loob? Lagot. Para sa amin po, kung ibabase po namin sa naging storya ni Mamay Sita at ni Ate Niknik, yung utang na loob kasi nabigay ni Mamay Sita, obviously, bukal talaga sa puso niya yon. Ngayon,
nung time na sinasabi ni Ate Niknik, kaya siya pinagbibintangan kasi hindi siya napautang. Kasi halagang 200 lang yun. Ano ba naman yung 2 taon kang pinatira sa bahay nyo sa 200? Wala ka? Ayan, so naiintindihan po natin yung nararamdaman ni Mamay Sita. Pero sana intindihin din po natin yung pinaglalagyan ni Niknik. Kasi nga po, oo, nandun na tayo sa maraming salamat sa 2 taong pagpapatira. Pero kung tunay na bukal yun, hindi po tayo hahantong sa sumbatan. Hindi po natin hahanapan ng utang na loob. Saka po yung 200 na hindi napahiram, walang-wala nga po. Diba, you cannot give what you do not have. So, diba po? So, ano pong maibibigay ni Niknik? Thank you so much, candidate number 9. O sige, meron daw remedyo sa batas si Attorney Lorna. Kasi eto, kailangan malinaw ito, Mamay Sita. Alam mo na, gumawa ka na ng kabutihan, wag mo nang patungan ng hindi kagandahan. Kasi okay na sana. Okay, go ahead, Attorney Lorna. Sa batas, yung pagsisira ng yung sinasabi, kinakalat na ninakaw and all that, na wala naman direct evidence, pwedeng slander yon. Slander, ibig sabihin, sinisira ang reputation mo without evidence, no? Ang utang na loob dapat voluntary at willingness, no? Hindi mo pwedeng idemanda yan, oy, magdidemanda ako ng utang na loob. Hindi pwedeng kasuhan yan ng utang na loob. At sa nakikita ko, sa ebidensya, mali ang kwento, no? Kasi, ang sabi mo, naglalakad ka at nag-conclude ka na kasi siya lang yung sumusunod sa'yo, na kinuha niya. Naglalakad ka sa kalye, ang dami siguro, hindi napansin, may nakapulot. Ang kwento mo naman, ang kwento ni Nining, kinuha niya, no? Ang kwento mo. So, merong inconsistency ang testimonya. Ang tawag natin doon is speculative at hearsay. Hindi pwedeng basihan yan ng isang kaso ng pagnanakaw or theft. So, dahan-dahan lang tayo. Okay, Brother Love. Ano ba ang best way ng utang na loob? Sabi ni Attorney Lorna, maganda yon, ano? Na kapag ikaw ang nagbigay, ang dapat may utang ng loob yung binigyan, hindi yung nagbigay. Right. Ang maniningil. 'Di ba? Kusa dapat yan. Ano ang best way ng pagbalik ng kagandahang loob ng iba? Ang pinakamaganda, Ate Kuring, pag tumulong ka, huwag ka nang umasa ng ibabalik sa'yo. No? Ang pinakamagandang magagawa ng tinulungan, pag tinulungan ka, tumulong ka rin sa iba. Doon nakabayad ka na ng utang na loob. Pero maling-mali na pagbayarin ang buong generation ng isang tinulungan natin sa nagawa nating mabuti doon sa kanyang mga ninuno. Wala na yon, hindi ganon. Sa isang mabuting Kristiyano, tumutulong ka dahil nagmamahal, nagmamalasakit. Kagaya ng sabi ni Attorney, ang gantimpala ay hindi dito. Ang gantimpala ay nasa langit. Yun na lamang, magkasundo na at pagandahin natin ang buhay natin sa ating barangay. Ayan. Okay, thank you, Dr. Love. Doc Camille, ano ba yung psikolohiya ng Pilipino tungkol sa utang ng loob? Actually, may positive at saka negative. Pag sinabi nating positive, syempre, yung gratitude, yung makikita mo yung pro-social behavior. Ano ibig sabihin nun? Yung bang pag nagpakita ka ng kagandahang loob, tapos nakikita ng anak mo, namamana yung pagiging generous or kaya yung good values. Pero syempre, anong negatibong epekto nga nito? Yung nga sinabi ni attorney na nagiging transactional yung relationship. And supposed to be, pag tumulong ka, hindi siya transaksyon. Hindi mo kinakailangan na sabihin na, o pinag-aral kita, kaya kailangan ganito. Alam niyo po, sa gobyerno ako, nagtrabaho po ako sa gobyerno. Nung unang-una kong trabaho, tapos pinag-aral ako. Ano ang sabi po? 2 years, kailangan magsilbi ka
After that, tapos na. So, ibig sabihin, kung ang gobyerno natin, ganun lang po ang pagtanaw sa utang na loob. Yung pagsabi nyo kanina na habang buhay, nakakalungkot isipin dahil kasi ibig sabihin, hindi kayo marunong magpatawad, hindi kayo marunong magpakumbaba, at higit sa lahat, hindi nyo alam kung ano ang kahalagahan ng pagiging mabuting tao. So, sana makita nyo po yung kagandahang asal ng utang na loob dito. Yun lang po. Tama! So tingnan natin kung ano magagawa natin para masolusyonan ang problemang ito. So ambag-ambaga na ha. Yan ang bagong patakaran ngayon. Ambag-ambaga na. Sino ba talaga ang dapat humingi ng tawad? Ang wala raw utang na loob o ang nagkalat ng maling bintang? Abangan ang kasagutan sa pagbabalik ng Face to Face Harapan! Ang face-to-face na po ang bahala sa 4,000. Okay? Ibibigay sa inyo, mamay. Okay? 4,000 yan. Okay? Ito po'y hindi pangungunsinti. Uulitin ko, kung hindi, tulong sa abot lang po ng makakaya namin para umusad na sila sa kanilang kinalulugmukan. Okay, Niknik? Pero may natutunan naman tayo ngayon, ano? Siyempre, wag din natin naabusuhin ang kagandahang loob ng ibang tao. Biro mo, 2 taon, hindi nagbabayad ng renta. Paano yung kuryente? Sila na ho. Sila na. Pero malaking bagay yung renta. 48,000 pesos ang aming computation. O eto ngayon, ikaw ang magbayad sa kanya nung 4,000. O ayan, hindi ito ano ha? Hindi ito pag-amin. Hindi ito pag-amin na siya at talaga ang kumuha. Diyos lang ang nakakaalam nun. O sige, ibigay mo na sa kanya. Ayan, mamay. 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 Huwag ka nang magagalit. Kulang daw po kasi ng wallet. Kulang ng wallet. Madali na yun. Yung wallet, bibigyan din kita ng wallet. Ano, mamay? Titigil na natin, ha? Ititigil na natin ang paninira. Oo, masama loob ni mamay talaga. Pero wag mo na siyang pagbintangan. Kung ang galit mo ay dahil lang sa alam mong tumulong ka sa kanila at may sinasabi pang masama, eh dahil na rin yung sa sakit ng loob sa sinasabi mo rin. Ha? Mamay, okay na yan. Hulog na ng langit sa'yo yan. At ikaw naman, ang tulong namin sa'yo, school supplies para sa lahat ng anak mo. Okay? O, mamay, sabay tayo. Sabay tayo. Sabay tayo. Grupag tayo. Grupag tayo. Ayan. Okay. Tama na ha, tama na. Grupag na tayo. Ayan. Naku, ito pong utang na loob. Mahirap po yan. Tulad po ng sabi ko po kanina ay umiiwas po ako talaga dyan. Ngunit, tulad ng lahat, ako po ay tao lamang at tumatanggap din po ako ng tulong. Daming tumulong po sa akin mula nung magsimula akong magtrabaho, kahit po yung pagpapaaral namin, may tumulong din po sa amin noon. Eh hindi ko po kinakalimutan ang mga tumutulong sa akin. At hanggang ngayon, kung paano ako makakabalik ng tulong sa mga taong yun mula nung ako'y bata, tumutulong pa rin po ako sa mga yon. Kasi yung biyaya na dala niyan, iba. At yung ganda ng pakiramdam, iba. Tumulong sa akin, bata pa ako ha, pero hanggang ngayon, ibinabalik ko pa rin yung kung paano man ako makakatulong sa pamilya niya. So, kahit paano'y kahit man lang na tanawin natin at iparating ang pagpapasalamat sa pagbigay naman ng tulong. Yan, tama. Kapag nagbigay, kalimutan na yung sinasabi ng ating trio tagapayo. Pag nagbigay pusa tayo, ako ganitong formula ko eh. Ito bibigyan ko to, pero ito sigurado wawalang yain din ako nito. Pagdating ng araw. Ganun na po ang aking mindset. Ito bibigyan ko to ng tulong ngayon, pero ito hindi to magbabago. Pero tutulong pa rin ako. At hindi na ako maghihintay ng kapalit. Ha? Huwag nang maghanap pa ng kapalit. May gawain nga na
Huwag ka nang umutang sa akin, bibigyan na lang kita at huwag mo nang bayaran. Hindi ba? Kasi ganun talaga po ang tao. Hindi po natin mapipilit ang pagkatao ng isang tao. Tama yan, ha? Kasi nga, mahirap yung naghihintay ng kapalit sa tulong na ibinigay. Dapat ng kusang loob, sana'y hindi lang nagkasundo ang mga narito ngayon, kundi may natutunan din mahalagang aral sa buhay. Okay? Ako po ang inyong Ate Coring, nagsasabing may cake ang harapin ng mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap. Basta dapat may mukha kang ihaharap dito sa Face to Face Harapan! Face to face. Face to face. Face to face. Face to face. Face to face, harapan tayo. Face to face, problema'y solusyonan. Tayo na ating pag-usapan. Face to face, tama ng okrayan. Sagutin, tama o mali. Kumaring trying hard copycat. Pag may nabibili po ako, meron na din siya kagaya sa akin. Hanggang sa ginagaya ka na ng ginagaya. Yes, ma'am. Pag gusto kong mag-crop top, nag-crop top na rin po siya. Sige ba, hindi ko rin kaya yung pananamit na dapat, nung hindi